Ayon pa sa komento ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Dito na ako, Jensan. BBM, were you na? Dagdag pa nito, BBM was expected at the ribbon cutting of KCC Cotabato City last April 1. He did not show up. I could not find any official explanation for her absence. Do Mindanao cities not deserve a proper explanation? He did not even bother sending a representative. The President of Manila Republic is again scheduled to make a public appearance in Jensan later today and tomorrow in Kidapawan. Let's see if he turns up. And if he does not, let's see if we will still won't get any explanation. Banat pa ni Jake Cruz, mahinang nilalang. Cancelled ang rally ni BBM sa Jensan. Nag-aabang pa naman ang kakilala ko. Handa na daw sila gawing confetti ang mga bulok na kamatis. Hashtag Claire Castro, kung wala si BBM sa Jensan Alyansa campaign today. I-correct ang video na na-hospital si Bunget. We hope di tinuod. Sana di makarecover sa kakapulburon. Tinakbo ng hospital nung nakaraang araw. Bagyan di naka-attend ang April 5 and 6. Alam na this. Unquote. Ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Mukhang sadyang ang pilit tinatago ng Palasyong Malacanang ay sadyang di na talaga mapipigilan at unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan, walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubulgar. Ito ang nakakagulat na balita. Kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. sinugod raw umano sa ospital. Naku po, sinugod. Mga kababayan, ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, mas bagay karma is lalo sa lahat pa ng bago parehas lang naman pala. Ito rin yun eh. Ito rin yung video ko na yun eh. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. Ito yung video na yun eh, no? Na talagang isinugod daw. So, pakinggan natin. Parehas lang naman pala yung video namin. Hindi ko kasi agad panood. Sorry. So ano rin natin ito. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it. Karma is real. This is it. Karma is real. Naku po, karma is real. Tago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa ospital, sa San Miguel Hospital. Emergency. San Miguel Hospital. Kay yung mayaman, no? Grabe, no? Sinugod daw. Ano sakit? So, di ba? Nangyayari na ang mga sinasabi ko, di ba? Mga bangag. So, magtago na kayo sa mga lungga nyo. Yari kayo, naku. Magtago na daw kayo, mga tansuan. Yung mga dugyot vlogger dyan na magtago na daw kayo, sabi ni Kuya na nasa video. Mga magalit kayo sa akin, nagre-reaction lang ako dito, ha? Naku po, kawawa ang mga dugyot dito. Dahil ang amo nyo ngayon ay nasa critical. Naku, na critical condition daw. Patay tayo dyan. Ano kaya to? Maaga, 3 years lang magiging presidente si Marcos, gano'n. So papalitan na siya ni Sara, gano'n ba? Paano paano naman yung plano ni Romualdez na maging Prime Minister of the Philippines? Oo. Kasi ang nandoon sa panaginip ko kasi, kapag napabagsak na ni Romualdez, panaginip to pag napabagsak na ni Romualdez ang mga Duterte, isusunod niya etong pinsan niyang si Marcos. So kapag napabagsak niya na si Marcos, so siya na yung presidente. Kasi ang mangyayari nga daw dito, pag na-impeach si Sara, isusunod niyang i-impeach si Marcos Jr. kasi siya na yung vice president eh. At doon sa panaginip ko, talagang nakikita doon na hawak naman lahat ni Martin Romualdez. So etong si Marcos mukhang delikado. At alam naman din natin, obvious naman, naka-impeach naman talaga si Marcos Jr. dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. So yun yung nandun sa panaginip ko. Ngayon, kung ganito, na hindi pa nai-impeach si VP Sara Duterte at delikado or critical na ang kalagayan ni Marcos Jr., wala na. Tapos na ang maliligayang araw ni Romualdez. Tuloy pa natin. Di ba? Sabi ko sa inyo ayaw nyo maniwala di ba? Times come na, di ba? Times come na. So ngayon, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Ayudi punggol, nasa huli ang pagsisisi. Kawawa naman ang mga bayarang vlogger. Wala na magpupundo. Yung isang vlogger nakakundo, hinuhulugan pa.
Yung isang vlogger bumili ng sports ng big bike na teka. Tapos sinuhulugan pa ngayon. Ako po, mahahatak yan dong. Tapos yung babaeng vlogger na kutis yung bibigay ka hurma ng puwet ng manok, baka iwan ng asawa yan, ng juwa. Dahil wala nang pangbili ng alak para sa juwa niya. Wala na sila ng sahod. Naku po, mahirap yan ha. Sige, tuloy natin. No, nasa amin pa rin ang huling halak. Wala nga, patay na. Nasa amin ng mga DDS ang huling halakak daw. Naku, kawawa. Iyak talaga ang mga tanso nito. So ngayon, iiyak kayo ng dugo. Magtago na kayo. Patay, nagtago na kayo. Ito ay, tawag dito, video na to, yan. So, natin. Yan pong video na yan ay yan po ay isang video na kung saan ay recorded, no? At wala tayong kinalaman dyan, tayo ay nag-reaction lamang sa videong ito, ha? Oo, kasi baka mamaya may may chupulangkot baby ko muna tanga-tanga. Nasabihin nagpapakalat tayo ng fake news, pero kung ano man ito ay nag-reaction lamang ho tayo. Pero kung ganun man talaga, kung totoo man ho yun na etong si Marcos ay dinala sa ospital, bukod dun sa wala namang may pake. Wala namang may pake doon. Sa totoo siya ako, wala rin po akong pakialam. Marcos Jr. critical na. At ito, Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lalapit na ang paglaya. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. Itong latest update po sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung mga di umano ay may sinugod. May sinugod na isang, sabihin na natin si Marcos daw ha? Si Marcos daw. Allegedly. Ito ay titignan ho natin kung totoo o hindi, no? At ito po ay hindi po nanggaling mismo. Magre-reaction lamang ho tayo. Baka kasi makulong Baka kasi makasuhan na naman tayo Sinabi na naman, fake news na naman, Jakey ba? Pero yun nga, no? At dinala nga daw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ospital dahil sa condition daw nito. Kasi nung nakaraan po, sa tutusin, wala naman talaga tayong pakialam dito. Wala naman talaga tayo dapat pakialam. Kaso nga lang, nung nakaraan kasi, nung naispatan itong si Pangulong Marcos, at alam niyo yung tipong kahit nakaupo lang ay hingal na. At iba na rin yung aura niya. So, medyo nag-aalala. Wow, nag-aalala ka, Jay? Medyo may mga balita na itong si Pangulong Marcos daw ay may matinding karamdaman. So, ayan yung titignan natin. Ayan po yung titignan natin. Pero ito po yung masasabi ko sa inyo. Alam nyo, kapag ikaw ay naging masama, pag ikaw ay mabuti, no? Ikaw ay talagang naging demonyo sa isang bansa, sa isang lugar, ay yung tadhana na talaga ang maniningil sa iyo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapangyarihan, kahit ang higaan mo ay ginto, kapag siningil ka ng karma, pag ikaw ay talagang hinatulan na ng pagdurusa dahil sa mga nagawa mong kasalanan, ay talagang hiwalang sinisino yan. Kahit presidente, maging hari, maging kung sino ka pa pinakamalakas na tao sa buong mundo, kapag binigyan ka ng Panginoon Diyos ng isang karamdaman na talagang pagdudusahan mo habang buhay, talagang hindi ka dyan makaka-atras. At alam naman natin, alam nyo, yung isang pamilya na talagang lintik ang nangyaring nakawan. Oo, lintik yung nakawan, lintik yung ginawa nila dito sa ating bansa. Ay siningil ho sila ng unti-unti. At talagang ang masakit pa doon, talagang pinahirapan sila hanggang sa pagtanda nila. No? Alam nyo, yung mga demonyo at mga na tao talaga, yung mga halangang bituka. Ako gusto ko talaga na hindi naman masamang yung parang pinapatay mo na yung tao kahit na buhay pa. Hindi naman ganun, no? Pero kadalasan kasi pag yung isang tao na yun may pagka-demonyo talaga. So makakaisip ka talaga ng di maganda. So, good luck kasi yun ang bali-balita na critical nga at may ipapakita ako sa inyong video kung at kayo din ang bibigyan ko kayo na husgahan itong video na to kung ito man ay totoo o hindi. Pero syempre, doon pa rin po tayo sa ating ama
sa talagang nagmahal sa buong bansang Pilipinas, sa talagang nagmalasakit sa Pilipinas, ang latest update mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At eto na nga po yun, eto yun. Yan ha. Ang ganda-ganda naman ni ng future president natin, no? Ang ganda naman ng future president natin. Balakpakan muna. Future president. Hindi ko siya mapakausap sa inyo kasi baka bawal. So, baka mawala yung telephone privilege ba. So, yes. Narinig niya kayo. Narinig niya kayo and sabi niya na please extend to them my thank you and we should all hope for the best. Please I extend to them my thank you and we should all hope for the best. And sinabi din niya na lahat ng everything that I did was for my country, whether that statement is acceptable or not. But that is my statement. Everything I did for my country. So, BP, so ang haba ng pag-uusap ninyo, how is he? Is he taking his medicines properly? Meron bang special nurse na or doctors na tumitingin doon just to make sure that he gets all his medicines? Yes, there is a doctor supervising his medical plan. Earlier this morning, I talked to the doctor, and then I was asking if she can explain to me what they are doing. But there's a doctor-patient confidentiality about that, so I just asked her just take care of him, and she said that she's doing that, and her visits are frequent with President Duterte because of his age, and she understands that he has medical conditions that need to be monitored. Pero yung mga medicines po niya sa Pilipinas, kaiinom naman po niya dito? Yung tanong ng doktor sa Pilipinas, kasi meron siyang mga doktor doon sa Pilipinas, may medisina, pinadala natin dito yon, binigay natin doon sa loob. Yun yung gusto makuha ng doktor sa Pilipinas. Pero nagsabi yung doktor dito, sabi niya, hindi niya maibigay yan. But rest assured, sabi niya, I am a professional, I am a medical doctor. My job is to take care of the patient. Hindi po ba kayo worried doon, VP? Well, of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. At nandoon naman na lahat ng records, no? Na-submit natin sa kanila kung ano yung mga ginawa ng mga lab tests, ano yung mga diagnosis ng mga doctors noon. So at least nakikita niya yung medical history ni Pangulong Duterte, and nakikita niya siguro ngayon kung ano yung mga nararamdaman, kung meron man, at makadecide siya kung anong mga gamot, kung kailangan man. But I understand. Pero sana talagang maayos. Sana wag sanang demonyohin yung mga diyan, yung mga nurse diyan sa ICC, no, na nagbibigay ng gamot kasi alam niyo naman iba naman na utak ng mga anti-Duterte. Mga mamaya anong gamot ang ipainom sa kay Pangulong Duterte, no? So mabuti na lang talaga nandiyan si President Sara Duterte. And from the lawyers, unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila. Very conservative sila sa gamot. And I think siguro maganda din yon, no? Dahil nakita ko isang beses din yung doctor na kasama niya si Pangulong Duterte. Nung nag-request ako ng wheelchair, nagsabi yung nurse na ay hindi pwede kasi kailangan niya maglakad. And sabi ng doctor, you need to use your muscles. So ganun sila dito. Hindi tulad sa atin, no, na parang hindi pag masakit ang ulo, diretso tayo inom ng paracetamol. So hindi ganyan dito. So we just have to trust their healthcare programs and then their professionalism. VP, just a point of clarification. You were on the phone with your father. Aside from visiting him personally, how important is it that you still had to talk to him on the phone? Sino to? Si Maris Umali na naman nagtatanong. Mga mamaya, Maris, ano na naman yung i-report mo, ha? Oo, alam niyo na, at naaawa ko diyan sa mga, naaawa na rin ako sa mga sa mga reporter na yan. Alam naman natin din na sumusunod lang sila sa utos, no? Pero sana kahit papano medyo magkaroon tayo ng hiya. Dahil kung parang kahit masama na yung gagawin, susundin niyo pa rin, no? Kaya dyan sa mga ibang mainstream media, kung ako sa inyo, marami naman trabaho, hindi mag-resign na lang kayo kung ayaw niyo talaga ng pinapagawa sa inyo. Kaso kung gusto niyo naman, bahala kayo, go na.
Basta, puputaktiin talaga kayo ng supporters ng mga Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo, kawawa kayo dyan. Apart from visiting him personally? Oo. Yung boses ni I Maricel. have no schedule today to visit him in person. The schedule this afternoon will be for Hanilet and Veronica. I was here this morning to deliver documents that was asked of me from the detention unit. So I delivered it personally to the person who asked for it. And yes, so instead of in-person visit, I was allowed a phone call. So we discussed updates in that phone call. How did the former president react upon hearing the loud shouts of support from the supporters here? Yes, nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas in English kasi we're only allowed to speak in English because all our conversations are recorded. So, yan Hindi, alam nyo, totoo yun. Ang mahirap pa nga daw doon, bawal pag-usapan ng politika. Hindi, totoo po yan. Sa totoo nga po, yung pagpasok doon nila Ma'am Hanilet at ni nung future wife ko na si Katie Duterte. Wow! Tawag dito, bawal sila mag-usap ng politika. Kung dadalaw man, parang pag-uusapan nyo is about sa pamilya lang talaga. Doon lang talaga. Yun ang nakalat natin na balita dyan sa pagdumadalaw kay Pangulong Duterte. At ang pinakaano pa dyan is dapat English. Bawal kang magsalita ng Tagalog kasi hindi maintindihan ng mga putyang ina. Ay, sorry. No, hindi nila maintindihan kaya ganun. Alam nyo, yung dito, biglang may pumasok sa isip ko. Kasi hindi nyo napapansin yung sila Marcos, sila Romualdez, kada may mga speech sila puro English sila. Kahit nagdudubidap-dap na si Marcos sa kaka-speech, kahit nagkakabulol-bulol na sa kaka-English, tawag dito puro English talaga yung inano niya, bibihira siya magtagalog. Kasi nga daw, may mga sabi-sabi na gusto daw palaging maintindihan ng yung mga sabi-sabi dati na parang yung pinaka-boss nila ay parang gusto laging maintindihan, hindi pwede magtagalog para alam daw ng mga alam daw ng mga Amerikano kung ano yung plano na sinasabi ni Marcos sa mga kababayan.